Di ba nabudol na kayo? Oo, nawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba ang ginagawa sa sinasabi. Di ba? Nabudol na kayo eh. So medyo dapat magtanda na po tayo. Anong sabi? Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, kasama rin ang Borderless System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Aba, di ba nabudol na kayo? Oo. This is nabudol na kayo eh. So medyo dapat magtanda na po tayo. Oo, huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi po ba? Kasi ngayong panahon ito, lahat na gagawin para magpabida. Kasi hindi maitatandi, yumayanig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag po tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag po tayong basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI, bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. Ang column ngayon ni Jaris Bonta, basahin po ninyo. Malacanang continues to scam us 92 million PhilHealth members. PhilHealth members. Ang ganda ng explanation niya dito. Opo. Tsaka ito ho yung mga kwentada na pinag-uusapan po natin at ang utang sa atin ng gobyerno para po sa ating pangangailangan medikal. Ito ho, napakainam pong ipaliwanag nito para ho na talaga natin mabaon sa ating isipan ito hong malaking pagkukulang na ito ng ating pong estado. Mawalang galang lang kasi nga po ang aga-aga. Tunghayan natin itong budget. Ayan, kasi Na minamadali nila. no. Oo. May namadali na naman. Na lagi nagmamadali. Sa tagal, haba ng panahon, talagang tayo ay nagugulat na nagmamadali sila. Lagi. Pag patapos na yung 2026, doon nila raratratin yan. Oo, sige ho. Eto ho muna kasi may gusto pa ho ako sanang pahapyawan po dito. Mamaya na, after ho ng ating mga panayam, ang ating mga balita, hihimayin po natin itong usapin po ng, kumbaga, issue ng, ang Kongreso, bakit ba lagi nagmamadali? Para bagang napaka-busy nila, no? With all due respect, hindi ho naman sa lahat, may mga masisipag, may mga nagpapagal, may mga talaga naghihimay-himay, pero ilan lamang sila. Alright? Nagkaroon po ng pagbabago sa DPWH budget. Mas binawasan pa daw po in the Senate, no? Ito po binawasan pa ng karagdagang 54 billion pesos. Pero saan nila dinala? Yan po yun. Saan nila ibinigay? Hindi pa rin po sa PhilHealth. Hindi pa rin po eksaktamente sa PhilHealth. Chinachanin na nila itong PhilHealth na to. Sorry talaga mag-iisip ka dito. Para may something, di ba? Kung bakit ayaw nila na ang mga middle class, lalo na, ay makinabang sa PhilHealth. Hindi yung po mga ba? paying members tulad natin. Yung mga direct contributors. Tayong mga nag-aambag mismo na tiyani lang ang natatanggap sa PhilHealth budget. May ipinagmamalaki po nila na naman binigyan ng education sector. Actually daw po, nagdagdag sila ng 91.24 billion para na naman daw po sa 24,000 new classrooms. Hindi matapos-tapos yung classrooms na yan, Opo. Sino po gagawa na naman ito? DPWH na naman po ba? Ipaliwanag ho natin ito mamaya po ng mas detalyado para po natin maunawaan. Ito rin pong kanila pong schedule na para bagang napaka-busy ho naman talaga nila. Kaya nga po ngayon sa mga nagtatanong dito ho sa sinasabi na mga reformang gusto hong mangyari ng ating presidente bilang patunay daw ho sa kanilang sinseridad na nais nilang ayusin itong bugok
at bulok na sistema sa ating gobyerno. May mga sinasabi siyang priority bills. Sana po masama dyan yung panukala sa column ni Bu Chanco. Ano bang column ni Bu Chanco? Oo, ang title ng column ni Bu Chanco ay Abolish Congress. May wala naman ako nabasa nakasama ito sa panukala. Pero dami natuwa. Hindi naman nila alam na baka naman another PR na naman ba iyan? Abolish Congress. Maganda rin dito ang Ito sa tingin mo, papasa? hindi lang ito ho. Wala magpapanukala nito. Hindi lang po ito as in hindi ho. May logic ha. May logic. Maganda rin pong pag-usapan yan eh. Hindi kaya panahon na para ho i-abolish ito at magtatagpo ng bago. Kasi nga it's not working. As a matter of fact, it's been a corruption factory. Di po ba? Sorry po, hindi naman lahat. Alright, sige, kasi nga po 6:26 na. Ano naman ang take mo nga dito na marami po ang nagalak ha? At mukhang iba na ho ang sinasabi nila. Ano sabi? Sa LEDAC daw po, pinag-usapan yung... Ito yung mga pinag-uusapan. Okay. Ayon po kahapon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihiling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng, isa-isahin po natin yan, trending po ito kahapon, Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, kasama rin ang Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. Aba, Wala pa kayong kamay. ako'y nagbabasa ng mga posts ng aking mga kakilala sa Facebook at may mga nag-share ang sabi nung iba, kahit daw yata hindi sila loyalista dahil daw dito sa nais ng Pangulo na bigyang prioridad ang mga bill na ito ay magiging loyalista sila. Okay. Tapos may mga nagpapasalamat pa sa mga DDS na salamat sa kanila, sila ang dahilan daw kung bakit si President Marcos ang Pangulo ngayon. Pero ikaw ba, partner? Hindi, kasi ngayon si Dr. Lennon po, alauna ng madaling araw, kagad nag-text na sa akin. Ano sabi ni Dr. Tatanong nga Lennon? dyan. Ito lang sa akin dito ha, baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang po sa akin ha, opo. Ito lang sa akin ha, okay. Number 1, may kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. I-google niyo ho. Anong title? Seeing is believing. Alright. Ngayon, mawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba ang ginagawa sa sinasabi. Di ba? Kaya please, baka naman pwedeng, huwag tayong na naman agad-agad maniniwala, ha? Di ba nabudol na kayo? This is ridiculous. Nabudol na kayo So medyo dapat magtanda na po tayo. Huwag tayong agad-agad papalakpak. Hindi po ba? Kasi ngayong panahon ito, lahat na gagawin para magpabida. Kasi hindi maitatanggi, yumayanig na ngayon sila. Mga kapatid, huwag ko tayong magpakatanga. Mga kapatid, huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI, bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. That is mismo nang gagaling dito po kay Babe Singson. So please, di po ba? Dito po sa usapin po nitong mga panukalang ito, girl, tandaan din po natin ang laging tangangatwiran nila, alright, na kapag ang Congress ay nag-iimbestiga o halimbawa, nagpanukala ng pagbubuwis, dagdag po na pasanin ng taong bayan, di ba? Nagpapanukala. Ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Ang Kongreso ay hindi maaring panghimasukan
ng Pangulo. Ang Kongreso ay dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. Yon. Di ba? So dito po, ito po ay mungkahay na i-prioritize lang. Yan. So kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol. Walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salag dyan eventually. Kapag hindi natupad yan, Congress is an independent institution. Gets mo? Yeah. And then eto pa. But wait, there's more. There's more. Opo mga kapatid, dito po sa sinasabi natin na Congress as an independent institution. Opo. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang batas. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Uy, seryoso sila. Kung gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba ay kung totoo o haka-haka lang? Sinimulan mo sa kanta, ha? Sabi ng kanta ni Arnel Pineda ng Journey, Don't stop believing. But wait,